Hello mga Mima! Tara samahan niyo naman ako at puntahan natin ang ibang parte ng Gyeongbokgung Palace. Kung mapapansin nyo, merong mga nakasuot ng hanbok kasi pwede kang mag-rent dito. At marami kang shop na makikita dito na pwede kang mag-rent. Kaya pwede kang mamili ng mga gusto mo at mga mura lang. Hindi na nga ako nag-rent kasi nga sobrang init nung panahon na to. Hindi ko talaga carry magsuot ng ganyan dye. Kasi ako talaga yung tao na hindi mo akong papasuot ng kung ano-anong damit lalo na kung hindi man ako komportable. Nakita nyo ba kung gano'ng kataas yung araw? Pero choice nila yon, pero ako talaga hindi ko talaga kaya magsuot ng ganyang kainit. Tinanong nga ako ng asawa ko bakit to hindi ako nag-rent. Sabi ko okay lang naman kasi na-experience ko na, tsaka meron akong sarili niyan sa bahay. Akala ko nga yung unang napuntahan namin ay yun na yun, pero pagpasok mo pala dito, grabe, sobrang lawak talaga niya. Grabe, palasyo talaga. Pero ang kagandahan dito ay napakaraming puno kaya hindi ganun kainit. Tulad na lamang nitong daan na to. O diba parang ang ganda-ganda mag-photoshoot dito. Tapos parang nasa ibang mundo. Ganun yung feeling ko nung nandito ako sa palace na to. Pero feeling ko mas maganda pumunta rito kung autumn or cherry blossom kasi hindi ganun kainit. At saka siguro maganda yung mga dahon, maganda yung place, maganda yung, alam mo yun, pagka nag-picture kayo ay sobrang ganda. At sabi ko nga sa asawa ko, i-videohan ako kasi gusto kong pumunta rito sa loob nito. Alam nyo ba guys, pagpasok ko at pagpunta ko doon sa unang pinto na yan, ay iba yung naramdaman ko. Grabe, parang ang lakas talaga ng enerhiya. Kasi di ba nga mainit, pero pagpasok ko dyan, as lahat yung balahibo ko, tapos sobrang lamig. Kaya naman tingnan nyo, di ba, yung reaction ko, bigla akong napalikon, bigla akong napaatras, kasi iba talaga yung energy dito. Parang, alam mo yun, kakakilabot, tapos sobrang bigat talaga. Hindi ko nga alam kung bakit naramdaman ko yun. Siguro dati ako masahista, espiritista, charis. O diba, ito yung nakikita natin sa Korean drama. Tapos, meron ka pa makita dyan mga couple. Nagpipicture sila dyan. Yung iba dito, parang photoshoot married nila. Parang ganon, prenup nila. Tapos, iba't ibang lahi yung makikita mo dito. Katulad niyan, ng mga bata na yan. Nakakatawa nga yung bata na yan kasi gusto niyang umakyat. Pero bawal nga siya. Pinapagalitan siya ng kuya niya. Ang cute nga eh. Tapos, sabi pa ng mother niya, uy, tumabi kayo kasi nagre-video sila. O diba, ang bait nila. Si Hajun nga pala ay hawak ng sister-in-law ko na yan. Nung time na yan. O diba, talagang na-enjoy ko ang Korea dahil sa aking sister-in-law. Thank you po. Bawal ka nga pumasok dyan. Kaya naman, ang pwede mo lang gawin ay picturean mo lang or mag-video ka dyan. Minsan napapaisip ako kung ganito lang yung bahay sa kanila tapos merong snow doon. Paano kaya nila napapainit yung mga bahay nila nung time na yan, 'di ba? Kasi 'di ba may snow sa kanila tapos ganito lang yung bahay nila, kahoy lang. Syempre ang lamig noon. Tingin nyo guys, paano? Meron ba nakakaalam dito? O di ba nakita nyo ba kung gaano kalawak yan? Hanggang dun talaga nilakad-lakad namin yan. Ako na nga lang ang sumuko kasi nga ang init pero maganda dyan. Kaya sabi ko balik kami rito kapag cherry blossom para naman ma-feel ko ang talagang Korea. Halos pare-pareho lang naman yung kanilang itsura pero malayo yung mga agwat ng bahay. Kahit napakamot na nga lang yung asawa ko kasi nga ang layo-layo na ng aming pinuntahan. Siyempre, hindi mawawala ang aming picture taking. Alam niyo naman yung diskarte ko para makapagpa-picture kami. Sabi nga ng asawa ko, magpahinga daw muna kami kasi napapagod na siya. Alam niyo ba guys, hindi mo yan talagang papalakad ng ganyan. Pero dahil nga nasa Korea kami, talagang nag-adjust siya. Ayan at pinapaliwanag pa ng asawa kong para saan yan. Yun daw para kapag merong apoy, dun daw nakalagay yung tubig at saka yung balon na yan. Sabi nga niya, kung pupuntahan namin isa-isa, pare-parehas lang naman. Kaya hindi na namin pinuntahan yung iba. Siyempre, ang aking supportive na asawa, lahat ng gusto ko, ginawa niya talaga. O, diba, nag-picture pa kami. Ang sweet! Kala mo naman talaga, hindi nag-aaway. O, diba, tinuruan pa ako kung ano yung next na aming gagawin. O, alam nyo ba guys, hindi ko ina-expect na ganyan ang mangyayari na parang lahat talaga mag-i-adjust siya. Kasi kapag nandito kami sa Pilipinas, napakatamad niya maglalabas. Kaya naman, sobrang grateful ko kasi ganyan yung asawa ko, diba? O siya, hanggang dito na lang. Babay na muna. Tignan nyo muna kung gaano kaganda tong lugar na to. So, yun lang. Paalam!